Pinatagay, tumanggi, pinagtataga ng maraming beses. Yan ang masaklap na sinapit ng ama sa kamay ng dalawang suspect noong 1999. 25 taon na ang lumipas pero mga kuya, FYI, walang expiration date ang hustisya. Nakatakas sa mga suspect na kinilalang sina Danilo Cordete at Alan Lacaba matapos ang krimen. Taong 1999 naganap ang krimen. Inilabas ng Leyte Regional Trial Court ang warrant of arrest taong 2004. 20 taon na po ang lumilipas. At kung inyong makikita, ang hawak ko pong kopya ng warrant of arrest. Typewritten o makinilya pa ho ang ginamit para punan ang mga detalye ng mandamiento de arresto. Isang tip mula sa social media ang nagbigay pag-asa para mahuli ang isa sa mga suspect. Colonel Toktokan, tungkol saan po ang warrant of arrest? Ang warrant of arrest na ito ay na murder case. Yung warrant kasi na yan ay galing pa sa Leyte. Nakita doon sa social media account. May mga palatandaan. Ni-research yung tropa kung nasaan yun. Pinuntahan somewhere sa Bulacan. Kaya naman, agad nang ikinasa ng PNP CIDG Detection and Special Operations Unit ang long overdue ng pag-aresto sa suspect. Subject natin ay si Alex Lacaba, Kapuran, na may binibentang kulong-kulong. Siguro haharap yan dahil siya nagbebenta, pera din yun. Kasama ang resibo, bumiyahe papuntang Bulacan ang mga operatiba. Habang binabaybay ang mga daan, isang lalaking nagmamaneho ng isang kolong-kolong ang nakasalubong nila. Teka, parang pamilyar ka, kuya! Sinundan ng mga operatiba ang lalaking nagmamaneho nang harangin nila ang lalaking driver. Kumpirmado ang lalaking ito, walang iba kundi ang mahigit 2 dekada nang hinahanap ng mga alagad ng batas na si Alan Lacaba. Kami mga taga CIDG ha, CIDG, Camp Ramid, SOU. Kasama namin ang mga taga itong Leyte. Okay po. Oo. Ikaw si Alan Lacaba. Alex po. Alex po yung... Teka, Alan? Alex? Sino ka ba talaga, kuya? Ikaw si Alan Lacaba, alias Alex. Hindi, Tama Alex po. po talaga yung tunay kong pangalan, yung Okay. kalayo ko yung Alan. Same naman pala. May screen name ka pa, ha, kuya? Dinala sa Camp Crame ang suspect na si Alan Lacaba. Depensa niya, nadamay lang daw siya sa nangyaring pananaga kay Mario. Kasi nung nangyari pa lang nun, nung nagtatagaan pa lang sila, umalis na ako nun. Kasi siyempre, dayo ko dun sa Leyte. Tapos nung nag-radyo, dalawa daw. Sabi ko, patay. Sa panayam ng resibo sa suspect, sinabi niyang hindi niya alam na wanted pala siya all these years. Hindi po eh. Pero inaamin niyo po kayo para Hindi po kasi hindi naman po totoong kasali ako dun. 25 taon na raw ang lumipas kaya't buong akala niya na ipasura na ang kasong kinasangkutan. Hindi pa ako nagtago kasi mula nung pong nangyari yun, hanggang ngayon butante po ako eh. Tsaka nakakakuha ko ng NBI at police clearance. Ano nga ba ang dahilan sa nangyaring pagpaslang sa magsasakang si Mario? Sa isinagawang pagsisiyasat ng resibo, nakahanap namin ang dalawa sa mga anak ng biktima na si Mario Enalisan. Ayon kay Jenna, isang caretaker at magsasaka sa lupain ng kanilang kaanak, ang kanyang namayapang ama. Nasaan yung tatay nyo bago naganap ang krimen hanggang sa maganap yung krimen? Sabi po nung kapatid yung bunso kasi inutusan daw po siya ng tatay ko bumili ng posporo. Magdidilim na daw po. Yung tatay ko naglakad-lakad parang sasalubungin ata siya. Nadaanan yung bahay nung pumatay sa tatay ko, nagiinuman. Tapos tinawag pa nga po yung tatay ko para patagayin. Paano ho pinatay ang inyong ama? Nagtataga po, ang dami po dito sunod-sunod. Kakaganon siguro yun. Pinalo po nila ng tubo, nagpulta po namin yung tubo. Yun dito sa harapan po ng tubo, para hindi makalayo siguro. Taong 1998 daw na magkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang ama at dalawang magsasaka tungkol sa pamamahala sa koprakan na sinasaka. Ang alam namin, pinag-umpisan din yung sa lupa ng pinsan ng tatay ko na siya nang pinapamahala doon. Matagal na po hindi nagbibigay ng ano doon sa may-ari, ng parang upa. Kaya sila sa barangay, nagharap-harap sila pati yung may-ari. Okay. Tsaka yung nanay, tatay ko. Kasama ang bunsong anak ni Mario na si Bongbong binalikan ng resibo ang lupa sa Tuga, Leyte.
kung saan daw nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. Ito nga, tunghag na. Pag bibigyan pa sila ng pantanim. Kulang yung pantanim nila. Pinatawag na ang tagiyan to na nga. Hindi rin nabahin. Tapos yung kuwan nila nga ang maghag na itatay. Tapos pag kuwan aradoa, iragin patay. Ikinwento rin ni Bongbong sa resibo kung paano pinagtulungan di umano ng dalawang suspect ang kanyang ama noong gabing iyon hanggang sa ito'y mamatay. Hinawakan ko. Wala nang buhay. Naghintay na lang ako ng mga pulis. Ilang saglit pa, nakita na lang daw nilang magkakapatid ang kanilang tatay na duguan. Tadtad na mga taga sa buong katawan at tila hinataw pa raw ng kahoy sa binti. Hindi na raw nila malaman kung saan tumakbo at kumaripas sa mga suspect. April 12, 2024, matapos ang napakaraming taon ng paghihintay. Isang lalaki ang namatay ng tagain ng mga kapwa magsasakat. Isang magandang balita ang dumating sa pamilya ni Jenna. Ikaw si Alan. Itong April 17, nagtungo si Jenna sa Cap Grame para harapin ang suspect sa pagpastang sa kanyang ama. Gawin ko sa iyo yan. Gawin namin sa iyo yan. Matutuwa rin ba yung mga anak mo? Sobra kayo. Kaya pala nag-aalias-alias ka ng pangalan kasi ganyan ang gawain mo. Nasaan yung mga kasama mo? Samantala, base sa impormasyon na nakuha ng mga kapulisan, pumanaw na raw ang isa pang suspect na si Danilo Cordete. 10 taon na ang nakalilipas. Sa nangyaring pagkakahuli kay Alan Lacaba, nabunutan ng tinik ang pamilya Enalisan. Tila isang hakbang ito para tuluyan na nilang makamit ang hustisya para sa kanilang ama.